Good morning, church. Welcome to our online Sunday worship celebration. We are glad that you're joining with us today and hope and pray that you're enjoying our service today as we worship the one true God and listen His word. Amen. And we are so blessed that you are with us today in worshiping with God. And as we continue, as we start, let us pray. Most gracious and loving Father, we thank you, Lord, for this wonderful opportunity that we can worship you, we can adore you, Lord God. Thank you so much for this day. And Lord, as we start, as we go on, Lord, with our Sunday online service, Lord, I pray that your Holy Spirit will move among us. And Lord, I pray, Lord God, that you will bless every person, Lord, watching this online service of ours, Lord. And we don't have any intention, Lord God, aside from worshiping you, lifting your name on high, oh Lord Jesus. And Lord, we thank you and guide us always, Lord God, as we live our life together, Lord God. And we back all the glory, honor, and thanksgiving to your name, Jesus our Lord. Amen. Amen. Let's get into worship. Hallelujah! Praise the Lord! Atong pasalamatan ang atong bigat Diyos! Hallelujah! Yes, Lord! Ginagayig ka na ang atong Diyos! Hallelujah! Yes, Lord! Yes, Lord! Nagpasalamat kami kanino, Diyos! Nagpasalamat kami kanino. No
we worship you, Lord. Lord, pinasasalamatan ka namin, O Diyos, sa iyong kabutihan, Lord God, sa aming buhay, Panginoon. Lord, tanggapin mo, Panginoon, ang aming pagpulit pasasalamat, O sa pamamagitan ng aming awitin sa iyo, Panginoon. Salamat, O Diyos. Salamat, O Diyos. Ikaw ang kusog na ako. Talibay o talamtanan, muabot man ang problema, wala'y wala'y maikakumpara sa imong gugma. Ikaw ang puso ka na mo, Diyos. Yes, Lord. Ikaw ang puso ka na mo. Kalibay yung talamtanan, muabot man ang problema, wala'y makapahimula, wala'y maikakumpara sa imong gugma. Yes, Lord. Unsa man kayo ang langit, gumamo para sa tanan. Muhod ako sa tigilan mo, sa pagsimba kanimo, Diyos. Unsa man kayo ang langit, gumamo para sa tanan. Ikaw akong Diyos, ikaw ang puso, o kalibay ko. Yes, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Unsa man kayo ang langit, gumamo para sa tanan. Muhod ako sa tigilan mo, sa pagsimba kanimo, Diyos. Unsa man kayo ang langit, gumamo para sa tanan. Ikaw akong Diyos, ikaw ang puso, o kalibay ko. Akong Diyos, ikaw akong Diyos, ikaw ang puso, o kalibay ko. Ikaw akong Diyos, ikaw ang puso, o kalibay ko. Thank you, Jesus. Oh, we thank you, Lord. Thank you. Hello to everyone. It's always been a joy to be with you dito po sa ating online Sunday worship celebration. God willing po mga kapatid, ay baka makakabalik na po tayo next Sunday para sa ating physical na pagsisimba sa loob ng church. So please check our Bethel AG Tantangan Facebook page for updates and advisory.
Kumusta na po kayo, mga minamahal kong mga kapatid? Nais ko rin pong batiin ang mga kapatiran po natin na malayo po sa atin. Ang iba sa kanila ay nasa ibang bansa at sana ay patuloy po kayong makibahagi sa ating mga online worship services tuwing Sunday, and of course sa ating Turning Point online broadcast every Tuesday and Thursday. And of course sa ating Saturday dawn prayer, 5:30 in the morning. Amen. Sa pagkakataong ito ay nais ko pong magbahagi ng salita ng Panginoon at babasahin ko po sa inyo ang 1 Samuel chapter 17. Dito po ako magsisimula sa verse 48 at ganito po ang sinasabi. Nagpatuloy sa paglapit si Goliath, patakbo siyang sinalubong ni David sa lugar ng labanan. Dumukot siya, si David po, dumukot siya ng bato sa kanyang supot at tinerador niya si Goliath. Tinamaan ito sa noo at bumaon ang bato roon. Si Goliath ay pasubsob na bumagsak sa lupa. Natalo nga ni David si Goliath sa pamamagitan ng tirador at bato. Napatay niya ito kahit wala siyang tabak. Patakbong lumapit si David, tumayo sa likod ni Goliath, hinugot ang tabak ni Goliath mula sa suksukan nito at pinugutan ng ulo. Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. This morning, my brothers and sisters, I want to talk to you about recognizing what you have. Pagkilala sa kung ano ang meron ka. Nasabi ko po noong nakaraang linggo na sa maraming pagkakataon ay nakafocus po tayo sa kung ano ang wala sa atin. Sasabihin natin, wala ako ng ganito, wala ako ng ganyan. Kung mayroon lang sana ako ng ganito, mas magagamit pa sana ako ng Panginoon. Kung mayroon lang sana ako ng ganyan, makakatulong sana ako sa ministry. Alam niyo po, kung makamundo talaga ang kaisipan natin, parang wala tayong magagawa kung wala ang mga bagay na ito na sa tingin natin ay makakatulong sana sa atin, di po ba? Pero alam niyo po mga kapatid, ang kailangan natin upang maisagawa natin ang nais ng Diyos sa ating buhay, alam niyo kung ano? Ito ay malapit lang pala sa iyo. Malapit lang pala ito sa atin, ang mga bagay na ito. Ang totoo nga, nasa atin na ang kailangan natin upang magtagumpay tayo. Ang isang leksyon na natutunan ko sa tinatawag na School of Life ay ganito. Ang lahat na kailangan mo sa buhay upang maabot mo ang pinakamaganda na gusto ng Diyos para sa iyo. Alam nyo, andyan lang pala malapit sa iyo at abot kamay mo lang ito, kapatid. Inalam mo na ba kung ano ang mga bagay na yan na nasa iyo na? Na kapag gagamitin mo ito ay siyang magiging susi mo upang maranasan mo ang pinaka-the best na gusto ni Lord para sa iyo. Tinuklas mo na ba yan? Diniscover mo na ba yan, kapatid, kung ano ang mga bagay na yan na nasa iyo? You know, God will always use something that is close to you so that you will be able to accomplish His purposes for your life. Hallelujah! Sa ating binasa, sa salita ng Diyos, sa 1 Samuel chapter 17, ay makikita po natin, mga kapatid, ang isang napaka-ordinaryong bagay na noong ginamit ito ni David, alam nyo, nagbigay ito ng katagumpayan sa kanya. Napatay niya si Goliath. Hallelujah! Purihin po ang Diyos. You know, I love to use as an example the life of David, the shepherd boy of the Old Testament.
Noong oras na nahaharapin niya si Goliath, ang tanging sandata lang ni David ay isang tirador at maliliit na bato na ibabala niya sa kanyang tirador. Napaka-ordinaryong armas, di po ba, para sa isang bata? Siguro parang laruan lang man din ito sa kanya, di po ba? Noong pagkakataong yon, maaaring nag-isip din si David na isang kabaliwan na haharapin niya si Goliath na tirador lang ang dala niya. Pwedeng mag-isip siya ng ganon, di po ba? Wala talaga akong panalo nito laban kay Goliath. Pwedeng ganon ang tumatakbo sa isipan ng kahit sino sa atin, di po ba? Na tirador lang ang dala mo sa labanan, samantalang ang kalaban mo ay isang higante at tabak ang sandata niya. Di ba? Parang isang kahibangan, di po ba? Na makipaglaban ka. Pero, alam niyo po, hindi ganon ang naging kaisipan ni David. You know, David recognized what he has. Alam niya na kahit napaka-ordinaryo lang ng armas niya, tirador at maliliit na bato lang, pero nung ipinagkatiwala niya ni David, ipinagkatiwala niya ito sa kamay ng Diyos, ang kanyang pakikipaglaban kay Goliath, ano ang naging resulta po nito? Ang naging resulta nito ay isang malaking himala. Hallelujah. Naging extraordinaryo ang nagawa ng ordinaryo niyang tirador. Natodas niya at pwerteng pataya si Goliath, di po ba? Amen? Alam ninyo, natutunan ni David na kahit napaka-ordinaryo ng isang bagay na nasa kanya, pero kung gagamitin niya ito para sa kapurihan ng Diyos, extraordinaryo ang magagawang resulta po nito sa kanyang buhay. You see, my friends, when your ordinary things are put in God's hand, it will work out extraordinary result for you. Tandaan po natin yan, mga minamahal ko, mga magulang at kapatid. I know you all believe that we are serving an extraordinary God. Kaya kapatid, ipagamit mo na sa Diyos yung ordinaryong nasa iyo. Yang buhay mo na sa tingin mo ay napaka-ordinaryo siguro. Yang talento mong yan, tingin mo ay very ordinary. Yung lakas mo, very ordinary lang yan sa iyo. Maging ang kayamanan mo o yung perang sa tingin mo ay napaka-ordinaryo na lang ito sa iyo. Gamitin mo yan, kapatid, upang makatulong ka sa iba at magamit mo sa ministry, makatulong sa ministry ng Diyos sa paglilingkod sa Kanya at para sa Kanyang kapurihan. Mga ordinaryong bagay lang ito na nasa iyo na, di po ba, mga kapatid? Alam mo, kapag gagamitin mo ang mga bagay na yan na napaka-ordinaryo sa iyo, magdudulot ito sa iyo ng mga extraordinary result sa buhay mo. Hallelujah! Praise the name of the Lord. Magiging extraordinary ang gagawin ng Diyos sa pamamagitan mo, katulad ni David. Very extraordinary ang ginawa ng Diyos sa buhay ni David noong ginamit ni David ang isang napaka-ordinaryong bagay na nasa kanyang kamay. Alam mo, magiging extraordinary ang magagawa ng Diyos para sa iyo. Magiging extraordinary ang magagawa mo rin para sa Diyos. Magiging extraordinary ang mga blessing niya para sa iyo kung gagamitin mo yan, kapatid. Bakit magre-resulta ito sa extraordinary mga bagay sa buhay mo? Dahil hindi ka na naghanap pa ng mga bagay na wala sa iyo.
at idadahilan ito at sasabihin na hindi mo mapaglilingkuran ang Diyos ng buong buo dahil wala ka ng ganon, wala ka ng ganyan, o wala ka ng ganito. Ito kapatid, ang sikreto lang pala na mangyayari ang mga extraordinary sa buhay mo ay hindi mo idadahilan ang mga bagay na wala ka. Kung ano lang ang nasa iyo at kung gagamitin mo ito para sa kapurihan ng Diyos, alam mo ba kung ano ang mangyayari? Ito ay magdudulot sa iyo ng extraordinary result at katagumpayan sa buhay mo, kapatid. Amen! You can say a loud amen to that if you agree. Hallelujah! Alam mo, napakaganda ng plano ng Diyos sa buhay po natin, mga kapatid. At kapag susundin lang natin ang ipinapagawa ng Diyos sa atin, na gamitin natin ang mga ordinaryong bagay na nasa kamay na natin, kapag gagamitin natin yan para sa kanyang gawain, para sa ibang tao, para sa kanyang kapurihan, you know, it will result to extraordinary things sa buhay mo. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Pansamantala po munang tatapusin natin ang mensaheng ito at ipagpapatuloy pa po natin ang paksang ito sa susunod na linggo. Mga kapatid, sa aking pagtatapos ay nais kong sabihin that when you use whatever you have now, it may seem very ordinary to you. Tingin mo ay napaka-ordinaryo lang nito. Napakaliit siguro nito. Marahil sa tingin mo ay parang walang kwenta nito. But if you will use it for God's purposes sa buhay mo, at kung mapapapurihan ang Diyos, mga kapatid, ako'y naniniwala na hindi magdadalawang isip ang Diyos na gumawa ng mga extraordinaryong bagay sa buhay mo. Sa buhay ng pamilya mo, sa buhay ng trabaho o sa trabaho mo, sa ministry mo o sa buhay ng ibang tao. Salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating online Sunday Worship Celebration sa araw na ito at nawa ay napagpala po tayo sa mensaheng ito. God bless us all. Good morning, church. Once again, it is our time to give our tithes and offering. And let me remind you the words of God from the book of Malachi 3:10. Sabi niya dito, bring the full tithe into the storehouse, that there may be food in my house, and thereby put me to the test, says the Lord of hosts, if I will not open the windows of heaven for you and pour down for you a blessing until there is no more need. So the Lord tells us that we should give the full tithe. Amen. And sabi nito, He promises doon sa succeeding verses, sabi niya sa 11, I will rebuke the devourer for you, so that it will not destroy the fruits of your soil, and your vine in the field shall not fail to bear. Amen. And then sabi niya, then all nations will call you blessed, for you will be a land of delight, says the Lord of hosts. So, in obedience to the Lord, as we give our tithes and our offering, God promises us blessings. Diba? Amen. So, as we give, then the blessings will follow. Let us obey first, and the blessings of the Lord will follow. Amen. God bless you.